Bali, as of now, siguro from Matnog, umalis kami ng alas 2, ay alauna ng madaling araw nga kanina. And then, halos 6:30 na ngayong oras. Bali, 5 oras na kami bumabiyahe sa dagat. And then, na-expected siguro namin dumating sa Cebu is around 9 o'clock. Yun nga, nagpalit na rin ako ng sando kasi kanina mainit pala dito sa barko. Hindi natin alam kasi syempre first time natin dito. Tapos medyo magamit naman natin dito is secure and medyo onti yung pasahero ngayon kasi hindi naman kasi ngayon oras talaga ng bakasyon. Regular days lang ngayong araw. Waiting na lang kami makababa dun sa Bogo. Pag once na makabot naman sa Bogo, biyahe naman ulit kami from Bogo Port to Liloan Port, north hanggang south ng Cebu. Yun nga, medyo malalaman natin kung gaano katagal yung biyahe doon. So ito nga, baka dito na rin kayo mag-almusal, magkape, and then mamaya dire-diretso naman ulit kami sa biyahe. So day 2 yan naman ulit. So hello guys, bawag na kami, nakabawag na board na Cebu. 10 o'clock time check, 10:40 naman nakabot ang Cebu. Gamit is nauna na, ready ko lang. Cebu, Bogo Cebu. Nandito na kami sa Cebu, Bogo, and then kasi halos 10:40 na. Ang balak namin di kami abutin ng dilim sa dun sa Liloan, and diretso na kami. Punto talaga ako dun sa aso. Picture ko sana. Yun yung nag-viral eh. Pati sa balita. Ito na guys. So yun nga guys, dire-diretso na kami pa Liloan kasi hapon na. Bali ang estimated time kasi dito is 2 hours. Siguro medyo kasi medyo marami kaming karga. Baka more than 3 hours yan. Pero at least kung abutan man kami ng alas 5, basta nandun na kami sa Liloan Port. Bali medyo busog naman kami. Hindi na kami masyado gutom kasi natulog lang naman. And naligo na rin kami dun sa barko para at least freshen up na kami ngayong araw kasi sobrang init niyang panahon. So another explanation pala, ang ruta namin ngayon is dito kami sa right side imbis dun sa left side papuntang Cebu City. Kaya shout out sa mga Philippine loopers, upon inquiring sa kanila kung gusto ko na pumunta ng Liloan ng relax and then shortest time dito sa may right side, kasi kung dito naman daw sa may dadaan ng Cebu City medyo matraffic, lalo na maraming sitting madadaanan. Kaya itatry natin tong right side kung maski mahabang kilometro pero shortest time kasi walang ibang dumadaan kasi yun nga walang mga city, and then yung road may infrastructure at ang inaayos sa Cebu City dito sa right side wala, kaya dire-diretso din talaga ang biyahe. So yun nga, bagong lupa, bagong lugar na tinapakan natin, bagong achievement bilang isang rider. Sinakay sa barko, ang motor, at bilang Cebu ang pupuntahan natin, madadaanan, Dumaguete din. Marami din tayong planong bisitahin, kaya sana mapanood nyo tong vlog ko. Bale day 2 ng ating rides
Bandar pa bagaw. Ha? Nasa Ay. lubot. Pahinga muna, pahinga. Mainit. Okay, time check. 12:30 ng day 2 natin. Hello guys. Day 2. Dumaguete natin. Day 2, dumaguete natin na 12:30. Nandito pa lang kami sa barangay. Ano nakalagay dyan sa mapa? Asturias, sa Asturias na kami. Bali may ilang kilometro pa. 166 kilometers papunta sa Liloan Port, papuntang Dumaguete. Ngayon medyo mainit ang panahon. Ngayon muna kami. And then mamaya dire-diretso ulit kami para at least mabutan kami ng liwanag sa Liloan. Para pagdating sa Dumaguete at least maski medyo madilim na kasi kabisado na ni Papa. Kaya yun, baka sa Liloan na rin kami mag-lunch para dire-diretso na rin pahinga pag nakasakay sa barko papuntang Dumaguete. Mamaya ulit. Hello po, magandang hapon sa inyo guys. May mga residente po tayong mga nakausap dito, mga mabait po. Kaway po. Yan. Kami po ay Team Lara. Team Lara. Hello po, thank you po. Yan. Salamat sa kanila kasi ina-accommodate nila tayo habang dito. Sige po. Sige. Solid mga taga Cebu. Salamat ate. Yun, so yun nga guys, patagas po na ako. Full tank sir. So yun nga, after tabako, ngayon lang ulit tayong kapagas. Pakiangat-angat lang sir, angat-angat lang yan. May nasusundot kasi dyan sa loob, may natutusok. Ayun 500 sir, 500 502 pesos. Thank you sa ads. Pwede na? Ano ko na lang, kwentahan ko na lang gloves ko. So yun nga guys, 502. Ilang liters kaya yun? Baka simula nung tabako hanggang dito sa Cebu. Ngayon ulit tayo nagpagas. Pangalawang full tank na natin. Walk in the shadowland, nobody's innocent. Hand to mouth, we live like demons. Stuck in the phantom zone, lost in a thunderdome. Twilight ruled the day. We found the impossible, now we're unstoppable. Taking off the world beneath us. Strong under pressure, we'll make it together. Our universe will change. Freedom looking down a telescope. Starlight never been so beautiful. Whole world waiting for us, time to go. Escaping gravity. We'll be rising high above the rain. Sunset never gonna be the same. Thunder calling us to outer space. Escaping gravity. Escaping gravity. Ano dito ang port? Yung port, yung pier. Ito yung pier ng Liloan. Papasok na po yung pier. Okay po. Thank you sir. Okay, yan na.
Liloan Port na tayo. Liloan Port na tayo guys. Mag-i-inquire. Oh. So yun nga guys, dito na kami sa Liloan Port. Then mag-i-inquire na muna kami, baka may larga ulit pa Dumaguete. Kasi baka every time naman siguro may larga katulad nung sa Alin. So mamaya na lang ulit. Medyo pagod-pagod na rin. Kaya mamadiliin na namin to. So yun nga guys, habol namin alas 6 na biyahe. Sakto alas 6. Hindi ko yung problema, ang pabalik nito, di ko alam yung regular schedule. Champa-champa. Walang kaalam-alam schedule pero nakasakay alas 6. Pero baka every time naman nata may biyahe. Hindi na paabot. Nakasakay kagad kami pa Sibulan. 300 pesos pag may kasama, pag nagbayad na ng motor libre na si driver and si PWD ata baka libre na rin. Halos 300 lang yung binayad namin. Di halos 300 talaga ang binayad namin. And then yun nga, paspas kung paspas. Ilang oras biyahe pa? 6 hours. Tapos sakay kagad ulit sa barko. Kakababa lang ng barko sa Cebu, Bogo. Tapos sakay naman ulit dito. So yun nga guys, so gaba na lang ulit sa Dumaguete. Kabush.